Sa planetang Blue Star, isang lugar na puno ng pag-asa, nagsimula ang Transference Disaster, isang trahedyang nagwasak sa katahimikan ng mundo. Mabilis itong naging impyerno. Hindi ito simpleng sakuna. Sa loob ng ilang oras, lumusob ang mga halimaw na tila galing sa ibang dimensyon. Hindi handa ang isang sangkatauhan. Hindi handa ang Blue sinira ang paniniwala at simula noon, ang kapangyarihan ay naging sukatan ng kaligtasan. Mga halimaw sa kawalan, chaos na walang paliwanag at isang katauhan na pilit lumalaban. Dito nakilala ang bida, isang E-rank na awakener, pinakamahina raw. Pero sa ilalim ng pressure, nagising ang kakaibang kapangyarihan. Habang bumubulusok ang stats, 90, 99% hanggang 100%. Unti-unting nagbabago ang lahat. Xu Jingming, ang SSS Plus Purple Thunder. Ang kanyang transformation, kumpleto na. Hindi lang basta lakas, ito'y Divine Lightning. Bumaba mula sa langit, winasak ang limitasyon. Isang immortal legend mula sa pagkabagsak. Sa kanyang kamay na kumikislap ng cosmic energy, ang laban ay magsisimula, mga Lods. Nagsisimula ang chapter, mga Lods, sa papalabas na si Xu Jingming sa team practice nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya ito at narinig si Song Chukyo na mukhang nag-aalala na humihingi sa kanya na diretsyo na pumunta sa kanyang dorm, na ipinapaliwanag na ang kanyang bagong battlesuit ay masyadong mag-inconvenient na isuot sa labas. Di na raw kasi niya matiis ang tawag ng laman, kaya pinasok ang bahay. Walang pag-aalinlangan na sumang-ayon si Xu Jingming at agad na nagpunta roon. Habang naglalakad, hindi niya mapigil ang isipin kung ano ang ibig sabihin nito. Bakit naman magiging inconvenient ang isang battlesuit sa labas? Hindi nagtagal ay nakarating siya sa kanyang luxurious residence at tinunog ang doorbell sa front gate. Ang kanyang roommate, si Shi Dangxia, ay bumati sa kanya ng may alam ng ngiti. Inanyayahan siyang pumasok at itinuro ang training room sa second floor kung saan naghihintay si Song Chukyo. Napansin ni Xu Jingming na medyo kakaiba ang mapaglarong ngiti nito, ngunit binaliwala niya ito at umakyat sa itaas. Itinulak niya ang pinto ng training room at natigilan sa kanyang kinatatayuan, lubusang natigilan sa nakita niya. Oh my God, what is that? Oh my God! What is that? Nakatayo si Song Chukyo doon sa isang bagong skin-tight futuristic battlesuit, asul at puti, na may malaking revealang cutout sa paligid ng kanyang tiyan. Namula ng husto si Xu Jingming at mabilis na inilipat ang kanyang tingin. Ipinaliwanag ni Song Chukyo na ito ay isang bagong high-tech suit na dinisenyo upang mabawasan ang wind resistance, at napansin ang reaksyon niya, tinanong kung mukha itong kakaiba. Maging si Xu Jingming na flustered pa rin ay pinanindigan na mukha itong perpekto. Natuwa si Song Chukyo sa sagot niya at ngumiti ng malapad. Lihim niyang ipinagdiwang ang tagumpay ng kanyang plano. Sinadya niyang bumili ng mas maliit na size upang subukan ang reaksyon nito at nararamdaman niya ang excitement nito sa pamamagitan ng kanyang light ability. Handa na para sa kanilang spar, tinawag niya ang kanyang halberd mula sa storage ring sa isang kidlat. Ng fiery light, sa fighting stance, inilatag niya ang mga patakaran. Dapat ibaba ni Xu Jingming ang kanyang lakas sa Tier 2 low rank, upang bigyan siya ng pagkakataong talunin ito sa wakas. Tinanggap ni Xu Jingming ang hamon ng may ngiti at nagsimulang tanggalin ang kanyang long coat. Itinapon ito sa gilid at Zizin na ipinahayag na mas lumakas na siya at kaya niyang talunin ito gamit lang ang kanyang mga hubad na kamay. Hindi natinag si Song Chukyo, hinigpitan ng hawak sa halberd at binigyan ng babala na siya rin ay nag-training ng husto. Agad siyang sumugod pasulong sa high-speed charge, na itinulak ang kanyang armas diretso sa dibdib nito. Walang pakundangan na umatras si Xu Jingming, ang matalas na dulo ng halberd ay nalampasan siya ng saglit. Sa lightning speed, lumabas ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan ang shaft ng armas, na tuluyang pinahinto ang pag-atake. Gamit ang hawak bilang pivot, tumalon si Song Chukyo sa ere, maganda ang pag-flip sa ibabaw ng ulo nito at umiwas sa counter-punch.
Maayos siyang nakalagpas sa likuran nito ng may playful giggle, na ikinaganda ng papuri mula kay Xu Jingming sa kanyang agile escape. Nahulog sila, sa mabilis na palitan ng suntok. Naglabas siya ng maraming strikes habang madali itong umiiwas at lumalapit hanggang magkaharap na sila. Ang matinding laban ay mabilis na nakapagod kay Song Chukyo. Hingal na hingal at puno ng pawis, sumandal siya sa kanyang halberd para sa suporta habang nakatayo si Xu Jingming sa malapit, na mukhang hindi apektado. Sa isang triumphant grin, tinanong niya kung handa na ba itong umamin ng pagkatalo at sumuko. Tumangala ng may mapaglarong ngiti, ang hingal na si Song Chukyo ay umamin sa spar, ngunit mapagbiro na idinagdag na ang pagkatalo ay hindi nangangahulugan na susuko siya. Kailangan talaga nitong masaktan siya upang mapilitan. Seryosong tinanggap ni Xu Jingming ang hamon at tumigas ang kanyang ekspresyon. Sumabog ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang buhok ay nagninggas sa brilliant golden yellow habang sumugod pa sulong sa nakakatakot na bilis. Lubusang natigilan si Song Chukyo sa biglaang pagsabog ng lakas, at ang tanging magagawa niya ay mapahinga ng malalim habang ito ay lumapit sa isang iglap, huminto ng ilang pulgada mula sa mukha nito sa pamamagitan ng paghawak sa halberd. Pagkalabas sa battle focus, mabilis na umatras si Xu Jingming nang may awkward na paumanhin, na umamin na saglit niyang nawalan ng kontrol. Habang hinahabol pa rin ang hininga, pinanindigan ni Song Chukyo na hindi ito kasalanan niya, na hinala na ang aggressive surge ay mula sa Dragon-type Beast bloodline na nasipsip nito. Ang intensity ng sandaling iyon ay nag-iwan ng mabigat na romantic tension sa hangin. Tinipon ng kanyang lakas ng loob, nerbyosong tinanong ni Song Chukyo kung pwede ba niyang itanong ang isang bagay. Namumula, tinitigan niya ito sa mata at matapang na tinanong kung gusto ba nito siya. Isang tanong na, nagpatigilan sandali kay Xu Jingming. Nawala ang kanyang playful demeanor. Tinitigan niya pabalik sa mga mata nito at taos pusong umamin na oo, gusto niya ito. Nanlaki ang mga mata ni Song Chukyo at kumalat ang malalim na pamumula sa kanyang mukha habang labis na natuwa sa direktang at tapat na sagot. Sa labis na tuwa, mabilis niyang inilagay ang kanyang halberd sa spatial ring, excited na tinanong kung talaga ba yun ang ibig sabihin. Hindi mapigilan ang kanyang kagalakan, umamin din siya ng kanyang nararamdaman at tumalon sa mga bisig nito, na hinihingi na maging official sila. Ngumiti ng mainit si Xu Jingming. At sinalo siya, sumang-ayon. Walang sayang na sandali, yumuko siya para sa isang malalim na halik na nagulat sa kanya. Sana all ligtas. Ligtas sa sakit. Hinayla siya palapit at bahagyang inangat mula sa lupa sa passionate embrace. Nang maghiwalay sila, tinakpan ni Song Chukyo ang kanyang bibig na flustered, mahiyain na tinanong kung bakit hindi pa ito naging ganito kalakas ang loob noon. Mapaglaro nitong sinabi na magiging hooligan siya kung hindi pa sila official na magkasintahan. Nang marinig ang dahilan, inilipat nito ang ulo palayo, mapaglarong sumang-ayon sa loika nito. Pagkatapos ay yumuko ito at nagbigay ng mabilis at nakakagulat na halik sa pisngi niya. Habang hinahawakan ni Xu Jingming ang kanyang mukha sa gulat, ipinaliwanag nito na dahil nag-iwan na ng marka si Jiang Chukyo noon, gusto niyang mag-iwan din ng kanya, na nagpagulat sa kanya kung gaano sila kalapit. Pinuri naman ni Song Chukyo ang karakter ng kanyang senior sister, matapang na sinabing hindi siya mag-aalala kung gusto rin ito si Jiang Chukyo. Isang hindi inaasahang komento na nagpabigla sa kanya. Lumapit ito ng mas malapit, seryosong ipinaliwanag na ang isang Elite SS rank user tulad niya ay tiyak na maakit ang maraming babae, at mas gugustuhin niyang ibahagi ito sa isang taong gusto niya tulad ni Jiang Chukyo kaysa sa isang estranghero. Leo ka tawag mo format. Tumingin pababa si Xu Jingming, nagulat sa kanyang open-mindedness. Ngunit mahinahong itinuro na kahit gusto niya ang kanilang senior sister, maaaring hindi naman gusto ni Jiang Chukyo na sumali sa kanilang bagong relasyon. Isang sly smile ang kumalat sa mukha ni Song Chukyo habang inilabas ang kanyang bitag, mapagbiro na tinanong kung ibig sabihin noon ay hindi siya tatanggi hanggat handa si Jiang Chukyo, na nagpalit sa kanya ng nerbiyos. Bago ito makasagot, tumingin si Song Chukyo sa pinto at tinawag si Jiang Chukyo, na inihayag na narinig niya ang lahat at ang final choice ay sa kanya. Lubusang natigilan si Xu Jingming, mabilis na inikot ang ulo, at pinagpapawisan ng nerbiyos habang kalmadong pumasok si Jiang Chukyo sa kwarto.
Ngumiti ito, lumapit sa kanya at mapaglarong binigyan ng babala ang kanyang junior brother na huwag susukwan ang salita. Perpektong nahuli sa kanilang coordinated plan, nakatayo nang walang masabi ang dumbfounded na si Xu Jingming, napagtanto na ang dalawa ay nagplano nito mula pa simula. Nakulong sa pagitan ng mga expectant na tingin ng dalawang ngumingiting babae, isang nagpapawis na si Xu Jingming ay walang makitang paraan para makalabas. Yumuko siya ng may resigned sigh, tinanggap ang kanyang kapalaran, na nagpa siya na dahil good things come in pairs, tutuperin niya ang kanyang salita. Sa tuwa, ipinahayag ni Song Chukyo na settled na. Ang tatlo na sila ngayon ay magkasama. Mahigpit na niyakap nito ang isang braso niya habang mainit na hinawakan ni Jiang Chakshuan ang isa pa, na iminumungkahi na mag-latte night snack sila. Gayunpaman, pinilit ni Song Chukyo na maligo muna dahil puno siya ng pawis. Hinawakan niya ang kamay ni Jiang Chakshuan. Inanyayahan itong maligo ng magkasama, at masaya namang sumang-ayon si Jiang Chakshuan. Habang naglalakad palayo ng magkahawak kamay ang dalawang babae, sumilip si Song Chukyo pabalik sa kanyang balikat ng may teasing look, na tinatanong kung maghihintay siya roon o sasama sa kanila sa shower. Flustered sa bold na imbitasyon, si Xu Jingming ay malapit ng excited na tanggapin ang pinigilan iyon ni Jiang Chakshuan. Biro nitong dahil sobrang lakas niya, hindi siya pinawisan, kaya sila na lang ang lalabas. Naiwang nakatayo ng mag-isa, isang devastated na si Xu Jingming ay hinigpitan ang kanyang mga kamao, komikong umiiyak ng anime tears habang sumisigaw sa loob tungkol sa gustong sumama sa kanila. Pagkatapos kumalma, naglabas siya ng defeated sigh. Sa kabila ng pang-aasar, gayunpaman, isang tunay na ngiti ang kumalat sa kanyang mukha habang pinapanood ang kanyang dalawang bagong girlfriends na naglalakad palayo, na nag-iisip ng may amusement kung paano ang isang simpleng training session ay absurdong nagtapos sa pagkakaroon niya ng dalawang girlfriends ng sabay. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito, mga lods. Huwag niyong kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa YouTube channel natin, at mag-follow sa Facebook page. Salamat sa panunood. See you sa next recap. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw.